Ayop na yan. Hoy! Walang kanin, bossing! Putang inang hayop na yan. Walang kanin! Ang dami-dami namin ang binabayad ng only rice. Putang inang hayop na yan. Ayaw ni si Papa naman. Kanina pa kami nangihingi dito. Maubos na yung ulam namin. Tangina nyo, serbisyo nyo bulok. Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Legio Padrina. Kumusta na kayong lahat guys? Ayan, meron namang viral ngayon no? Napanood nyo naman na isang lalaki na nag-aamok sa Mang Inasal. At base sa kanyang pahayag ay nabitin siya sa rice. Ayan, kaya na parang siya nag-aantay tapos walang rice na naibigay. So hindi na siya bago no? Kasi marami na akong experience na ganyan, naubusan ng rice. Kasi sa sobrang dami ng tao, peak na sa lunch, tapos syempre nagkakaubusan ng rice, hindi naman natin kagad-agad maibigay yung pangailangan ni customer. So, yung iba kasi hindi natin na bibigyan ng explanation, kaya sila ay nagsisisigaw. Yung iba nga naubusan ng soup, naubusan ng rice, naubusan ng chicken oil, or anything na pangailangan ng ating mga customer. So, kaya lang, ang kanyang ginawa is nagsisigaw, tapos nag-video pa, kaya siya ay nag-viral. Kasi marami na po akong experience na ganyan, na mga customer na minsan ay talagang maseselan, mga balahura, talagang minsan mapapahiya ka. So, ang gawin lang natin ay maging professional lang tayo, no? Magtimpi na lang tayo sa inis. Ayan, para hindi tayo mapaaway. So, yun. Pag ikaw ay naging isa ng service crew, dapat ikaw ay nakahanda na sa pressure. Kasi siguradong nandyan na lahat. Mararasa mo yung pressure, pagod, gutom. Kasi yung ibang customer natin ay hindi nakakaunawa ng ating nararanasan na pagod dyan sa loob ng tindahan. Ang akala nila, ganun-ganun lang, hindi nila niisip na minsan talaga nasa-short ng rice, lalo na kapag peak season na, no? Kaya dapat lahat ng mga kitchen, nagre-ready na kayo ng mga backup nyo kapag peak season na, during lunchtime, para maiwasan natin ang ganoong complaint. Shoutout muna kay Jadine Santos. Thanks sa iyo, may idea na agad ako sa magiging stockman job na ino-offer sa akin. Ayan, shoutout sa iyo at pagbutihin mo ang iyong trabaho diyan sa fast food. Kung ikaw man ay mailagay sa stockman. So, napakadali lang naman ng mga ginagawa ng stockman. Medyo mabibigat lang, lalo kapag ikaw ay nag-receive ng mga product katulad ng rice, chicken, or anything na product ng isang store, kung Jollibee man yan or Mang Inasal. So, pagbutihin nyo lang palagi yung inyong trabaho dahil balang araw, kayo rin ang aanin yan kung saan kayo dalhin ng inyong kapalaran. Katulad ko na nandito na ako ngayon sa bansang Saudi Arabia, dati po akong service crew ng fast food dyan sa Maynila, Mang Inasal, at Jollibee. 7 years po ang experience ko sa fast food. So ngayon po ay nag-apply ako, nag-try ako dito sa Saudi at nandito pa rin tayo sa food and beverage, no? Kaya yung experience natin ay related pa rin sa food industry. So meron naman tayong panibagong isa-shoutout. Ito ay mula kay Junel Alukin. Hanggang ilan ang age limit po? Ayan. Dito po sa fast food, ang age limit po ay 18 to 35 years old. Kapag yun ay walang experience. Kapag ikaw naman ay may experience na, 18 to 40 years old po. Base yan po sa aking experience, no? Kasi po, nangailangan sila ng mga magigilas, mga flexible na kabataan, no? Kapag ikaw ay nag-a-apply sa fast food. Kasi dito po talaga sa trabaho ng fast food, kung nakikita nyo naman po kayo kumakain sa isang fast food, ay talaga pong ang trabaho dito ay may bilisang galawan. Talagang paguran po kasi hindi po pwede yung pahina-hina kapag ikaw ay nasa isang fast food kasi marami pong kumakain, maraming lilinisin,
tapos maraming liligpitin, lalo na kapag ikaw po ay na-assign sa dining. Yung pagbabas nun, or di kaya sa kitchen, yung pagluluto, paggawa ng mga product, ay napaka-galawang mabilisan po, no? Kaya kapag ikaw po ay nag-apply sa isang fast food, dapat yung katawan mo ay flexible, tapos talagang energetic ka, active ka sa pagtrabaho. Hindi katulad nung iba na papasok lang para sa sahod, no? Tatamad-tamad. May mga gawin po talaga tayo mga kasama, pero kapag ikaw po ay na-hired na, dapat po ikaw ay maging aktibo. Iba pa rin kasi guys kapag ikaw ay maasahan sa isang trabaho. Talagang mayroon kang pagkukusa. Sa iba kasing trabaho, walang pagkukusa, may kanya-kanyang gawa, at nag-iinasahan. Pero kung ikaw ay reliable, kahit na ano yung gawin mo, kahit na hindi iutos sa'yo, nagkukusa ka, yan talaga yung number one na kailangan ng isang company, no? So hanggang dito na lang tayo guys. Thank you for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe ka na. God bless.